Inagaw mo ang lahat, ang asawa ko, ang anak ko, ang buhay ko. Habang nagpapakasarap si Rika sa nakaw na pamilya, isang taong nagdusa si Diana sa dilim. Pinalayas, tinapakan, binaliwala ni Elias ang kanyang luha. Ngunit ang tupang kinatay noon, magbabalik bilang isang reyna ngayon. Walang sisindakin, walang aatrasan. Babawiin niya ang ninakaw na pag-ibig. Handa na ba silang harapin ang bangungot ng kanilang sariling kasalanan? Hindi na kailangan ni Elias ang isang asawang tulad mo, Diana. Masyado ka ng pabigat sa mga pangarap niya. At sa totoo lang, nakakasira ka na ng imahe ng pamilyang ito. Ang boses ni Rika ay malumanay, halos pabulong. Ngunit ang bawat salita ay parang hapdi ng asidong ibinuhos sa sariwang sugat. Nakatayo si Diana sa labas ng pintuan ng silid-aklatan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang tray ng mainit na sabaw at paboritong kape ni Elias. Buong hapon siyang nagbabad sa kusina. Tinitiis ang hapdi ng paso sa kanyang daliri mula sa tumilamsik na mantika dahil lamang narinig niyang masama ang pakiramdam ng kanyang asawa. Ang bawat sangkap ng sabaw na yon ay pinili niya ng may pagmamahal sa pag-asang kahit papaano ay mapagaan ang pagod ni Elias mula sa trabaho. Ngunit ang init ng pagkaing dala niya ay agad na nilamon ng tila yelong lamig na bumalot sa kanyang buong pagkatao nang marinig ang sagot ng kanyang asawa. Alam ko, Rika, kung hindi dahil sa iyo at sa pag-aalaga mo kay Maya, baka matagal na akong bumigay. Minsan naiisip ko, bakit ba hindi na lang ikaw ang naging asawa ko? Parang huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Diana. Ang tray na hawak niya ay dahan-dahang ngihiwalay sa kanyang mga daliri. Tila nawalan ng lakas ang kanyang mga kalamnan upang suportahan ang bigat nito. Walang narinig na ingay ng pagkabasag dahil bago pa man tumama ang porselana sa sahig, ay tila nabingi na siya sa sarili niyang katahimikan. Ang kanyang lalamunan ay nanikip, tuyot na tuyot, at ang bawat hininga ay parang paglunok ng mga bubog. Ang shirt na suot ni Elias, nakakaplansa lang niya kanina, iyong paborito nitong asul na polo, ay tila naging isang simbolo ng 10 taon ng kanyang paninilbihan na ngayon ay tinatapak-tapakan na lamang. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Iniluwan nito si Rika. Suot ang kanyang mamahaling bestido at ang kanyang nakasanayang matamis na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Nang makita niya si Diana na nakatayo doon na parang isang estatwa ng pait at pighati, hindi man lamang siya nabigla. Sa halip, lumapit siya at hinawakan ang balikat ni Diana nang may kunwaring pag-aalala. "Oh, Diana, narinig mo ba?" Wika ni Rika. Ang boses ay puno ng mapagpanggap na simpatya. "Huwag mong masamain si Elias. Pagod lang siya. Pero alam mo naman ang katotohanan, di ba? Kahit anong kayod mo sa bahay na ito, hindi mo mapupunuan ang mga pagkukulang mo bilang isang asawa. Mas mabuting magpahinga ka na lang muna. Hayaan mo na ako ang mag-asikaso sa kanya, tulad ng dati." Ito ang sining ng gaslighting na kabisadong-kabisado ni Rika. Gagamit siya ng mga salitang tila malambot, ngunit ang layunin ay dahan-dahang lunurin ang tiwala ni Diana sa sarili. Bago pa man makasagot si Diana, ay narinig na niya ang mabibigat na yabag ni Doña Carmen mula sa hagdanan. Ang kanyang biyenan, na kailanman ay hindi tumingin sa kanya bilang isang kapantay dahil sa kanyang pinagmulan sa probinsya. Ano na namang eksena ito, Diana? Bakit nakatunganga ka dyan habang si Rika na ang gumagawa ng trabaho mo? Kita mo na, kaya ka iniiwanan ng asawa mo sa ere dahil wala kang alam gawin, kundi ang magmukhang biktima, ang bumaon na wika ng matanda. Lumapit si Doña Carmen kay Rika at hinawakan ang kamay nito ng may pagmamalaki. Sana ay kasing talino at kasing galing mo na lang ang naging asawa ng anak ko, hindi itong isang babaeng utang na loob lang ang puhunan sa buhay. Ang bawat salita ay parang latay sa likod ni Diana. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipaalala sa kanila
na siya ang nagpuyat noong may sakit ang matanda. Siya ang nagtipid ng bawat sentimo para makabangon ang negosyo ni Elias noong nalulugi ito. Ngunit ang kanyang boses ay tila ibinaon sa ilalim ng lupa. Ang pinakamasakit na bahagi ay nang lumabas ang kanyang 6 na taong gulang na anak na si Maya mula sa kabilang silid. "Mama Rica, tignan mo po ang drawing ko!" Masayang sigaw ng bata habang tumatakbo patungo kay Rica. Nilalagpasan si Diana na para bang isang hangin lamang. Nanigas si Diana. Ang kanyang sariling anak, ang buhay ng kanyang buhay, ay tinatawag ang ibang babae na mama. Nang subukan niyang abutin ang kamay ni Maya, ang bata ay bahagyang umurong, tila mas komportable sa piling ng mga laruang binili ni Rica kaysa sa yakap ng sariling ina. Ang sakit na ito ay higit pa sa pagtataksil ni Elias. Ito ay ang unti-unting pagbura sa kanyang pagkatao sa loob ng sarili niyang tahanan. Nakatayo si Diana sa gitna ng marangyang pasilyo, palibhasay na papaligiran ng mga taong mahal niya. Ngunit kailanman ay hindi siya naging ganito kasing ulila. Ang mga pader ng bahay na itinayo niya sa pamamagitan ng sakripisyo ay tila nagiging isang bilangguan na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Ang bawat sulok ay may amoy ng pagkukunwari at ang bawat sulyap ni Elias mula sa loob ng silid ay puno ng panunumbat at pagkasuya. Ano ang saysay ng lahat ng pagtitiis kung ang tanging gantimpala ay ang ituring na isang basura sa loob ng palasyong ikaw mismo ang naglinis? Hanggang kailan kayang tiisin ng isang pusong sugatan ang hapdi ng lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa bago ito tuluyang maging abo? "Maya, anak ko! Huwag ninyong kunin ang anak ko!" Ang sigaw ni Diana ay bumasag sa katahimikan ng madaling araw, sapat upang magising maging ang mga kuliglig sa paligid ng maliit na kubo sa gitna ng bukid ng San Isidro. Humahangos siyang napabangon. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang kawalan. Tila hinahabol ang isang aninong kailanman ay hindi niya mahawakan. Ang kanyang buong katawan ay basang-basa ng malamig na pawis at ang bawat mabilis na pagtibok ng kanyang puso ay parang martilyo na bumubugbog sa kanyang dibdib. Sa loob ng 1 taon, ang panaginip na ito ang kanyang naging tanging kasama, ang alaala ng paglubog sa madilim at malamig na tubig ng ilog, habang ang huling nakita niya ay ang malabong figura ni Rica na nakatayo sa pampang, nanonood ng may malamig na titig. "Diana, anak, nandito lang ako. Panaginip lang iyon. Huminahon ka." Ang malambot na boses ni Nanay Rosa ay dahan-dahang humaplos sa kanyang naguguluhang isipan. Naramdaman ni Diana ang mainit na bisig ng matanda na yumakap sa kanya. Isang yakap na walang bahid ng panunumbat o pagkukunwari. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng mansyon ng mga Delaver. Dahan-dahang humupa ang panginginig ni Diana, ngunit ang bigat sa kanyang puso ay nanatili. Muli niyang naalaala ang gabing iyon, ang gabi kung kailan pinagbintangan siya ang tumakas kasama ang isang lalaking hindi niya kilala, ang gabi kung kailan ang sariling asawa niyang si Elias ay mas pinanigan ang mga pekeng ebidensya ni Rica kaysa sa kanyang pagsamo. 1 taon na ang lumipas mula nang matagpuan siya ni Nanay Rosa at Tatay Ben na palutang-lutang at halos wala ng buhay sa pampang ng ilog, ngunit ang sugat sa kanyang kaluluwa ay tila kahapon lamang nangyari. Kinaumagahan, habang tinutulungan ni Diana si Tatay Ben sa pag-aayos ng mga aning gulay, isang lumang pahayagan na ginamit na pambalot ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang hininga niya ay tila sandaling napatigil. Doon, sa gitna ng marangyang pahina ng lifestyle section, ay nakita niya ang isang larawan na tila kumuha sa natitirang bait sa kanyang isipan. Sina Elias at Rica, magkayakap, nakangiti, at mukhang pinakamasayang magkasintahan sa mundo. Ang pamagat ng balita ay malalaki at malinaw. The most awaited engagement of the year. Elias de la Vega, Enrica Santillan, to tie the knot.
Naramdaman ni Jana ang unti-unting pamamanhid ng kanyang mga daliri. Ang bawat salita sa balitang iyon ay parang isang sampal na gumigising sa kanya mula sa isang mahabang pagkakaidlip. Habang binabasa niya ang mga papuri sa kabutihan ni Rika bilang tumatayong ina kay Maya, isang matinding pait ang lumason sa kanyang lalamunan. Doon niya napagtanto na habang siya ay nagdurusa sa dilim, ang mga taong sumira sa kanyang buhay ay nagpapakasasa sa liwanag ng tagumpay. Tatay Ben, kailangan ko nang bumalik, bulong ni Diana. Ang boses ay hindi na nanginginig, kundi puno ng isang malamig na determinasyon. Sigurado ka ba, anak? Mapanganib ang mundong binalikan mo, ang may pag-aalalang tanong ng matanda. Hindi sumagot si Diana. Sa halip, kinuha niya ang isang kinakalawang na gunting sa ibabaw ng hapag at humarap sa isang maliit at basag na salamin. Sa isang mabilis at walang pag-aalinlangang galaw, pinutol niya ang kanyang mahaba at tuyot na buhok. Ang buhok na dati ay hinahaplos ni Elias. Ang buhok na naging simbolo ng kanyang pagiging martyr. Ang mga hibla ng buhok na nahulog sa sahig ay tila ang mga huling bakas ng mahina at talunang Diana. Ang babaeng nakatingin sa kanya sa salamin ngayon ay may mga matang tila nagniningas na uling, puno ng hinagpis, ngunit mas puno ng pagnanais na makuha ang hustisyang ipinagkait sa kanya. Maingat niyang kinuha ang isang lumang tahi-tahing pitaka. Sa loob nito ay ang isang tinitingnang mabuti na pulang taling tinitirintas, ang huling laruan na ginawa niya para kay Maya bago siya itinaboy. Inilagay niya ito sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso, kung saan nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang galit at pagmamahal. Habang naglalakad siya patungo sa sakayan ng bus, ang langit ay nagsimulang magdilim. Ang hanging umiihip ay naging malakas, tila nagbabadya ng isang bagyong hindi pa nararanasan ng Manila. Hindi lumingon si Diana. Ang bawat hakbang niya palayo sa katahimikan ng San Isidro ay isang hakbang patungo sa pagguho ng kahariang itinayo sa ibabaw ng kanyang mga luha. Sino ang nagpadala ng pahayagang yon kay Tatay Ben? Isang katanungan ang nanatili sa kanyang isipan habang umaakyat siya sa bus. Ngunit sa ngayon, isa lang ang mahalaga. Ang reynang pinatay nila sa kanilang mga puso ay magbabalik upang bawiin ang lahat. Ang karangyaan ay madalas na nagsisilbing maskara lamang para sa isang bulok na katotohanan. Sa loob ng engkantadong bulwagan ng Grand Hotel, ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier ay tila nakikipagkumpetensya sa ningning ng mga mamahaling alahas ng mga panauhin. Amoy ng mamahaling pabango at alak ang bumabalot sa hangin, habang ang malamyos na tugtog ng biyulin ay nagbibigay ng isang mapanlinlang na pakiramdam ng kapayapaan. Ito ang gabi ng pagdiriwang para sa pamilya De La Vega, ang gabi kung saan opisyal na itatali ang buhay ni Elias sa babaeng sa loob ng 1 taon ay nagpanggap na anghel sa kanilang tahanan. Nakatayo si Rika sa gitna ng entablado, suot ang isang puting bestido na tila sumisimbolo sa isang pekeng kadalisayan. Hawak niya sa kanyang kamay ang maliit na palad ni Maya na mukhang pagod at nalilito sa gitna ng ingay ng mga tao. Sa tabi nila, si Elias ay tila isang anino ng kanyang dating sarili. Hawak niya ang isang baso ng alak na parang yun na lamang ang tanging nagpapanatili sa kanyang balanse. Ang kanyang mga mata ay madilim, malayo ang tingin at walang kahit anong bakas ng tunay na kagalakan. Isang toast para sa pinakaperpektong magkasintahan sa ating lipunan. Ang malakas na pag-anunsyo ni Doña Carmen habang itinataas ang kanyang baso ng may labis na pagmamalaki. Matapos ang mahabang panahon ng pagtitiis sa isang pagkakamali ng nakaraan, sa wakas ay natagpuan na rin ng aking anak ang babaeng karapat-dapat sa aming pangalan. Ngunit sa kalagitnaan ng tawanan at palakpakan, isang kakaibang katahimikan ang biglang gumapang mula sa dulo ng bulwagan. Ang malalaking pintuan ng ballroom
na gawa sa mabigat na kahoy at ginto ay dahan-dahang bumukas. Walang malakas na tunog, ngunit ang hangin na pumasok mula sa labas ay tila sapat na upang patigilin ang tibok ng puso ng bawat taong naroroon. Isang figura ang lumitaw sa gitna ng liwanag. Hindi ito ang Diana na kanilang naalaala, ang babaeng laging nakayuko, ang babaeng madaling paiyakin, ang babaeng mukhang katulong sa sarili niyang bahay. Ang babaeng nakatayo sa pintuan ngayon ay nakasuot ng isang kulay dugong bestido na yumayakap sa kanyang hubog. Ang kanyang buhok ay maikli at maayos ang pagkakaayos, at ang kanyang mukha ay parang isang obra maestra ng pait at kapangyarihan. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang alpombra ay may kasamang awtoridad. Ang tunog ng kanyang mga takong ay tila bawat tibok ng orasan na nagbibigay babala sa pagtatapos ng isang kasinungalingan. Nang makarating siya sa gitna ng bulwagan, ang baso ng alak na hawak ni Elias ay dahan-dahang nulaslas mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng nabasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa buong silid na naging hudyat ng pagtatapos ng lahat ng pagkukunwari. Di Diana? Ang tanging lumabas sa nanginginig na labi ni Elias. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila nakakita ng isang multo na bumangon mula sa kanyang sariling konsensya. Si Rica naman ay napakapit ng mahigpit sa braso ni Elias. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa balat ng lalaki, habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at galit. Impossible! Patay ka na! 1 taon ka nang nawawala. Sino ka? Anong kailangan mo dito? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Diana. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rica, isang tingin na tila nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng impyerno na kanyang pinagdaanan. Masyado ka namang excited na ibaon ako sa limot, Rica. Ang malamig na boses ni Diana ay narinig hanggang sa pinakadulo ng silid. Hindi ba't itinuro sa atin na ang masasamang damo ay mahirap mamatay? At ang katotohanan ay laging humahanap ng paraan upang lumabas, gaano mo man ito pilitin na lunurin sa gitna ng ilog. Dahan-dahang ibinaling ni Diana ang kanyang tingin kay Elias. Nakita niya ang panghihina sa mga mata ng lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang naramdamang kahit anong awa. Ang tanging naroon ay ang alaala ng bawat patak ng luha na hindi nito pinunasan. Good evening, Elias, darling. Ang wika ni Diana, ang bawat titik ay puno ng pait. Mukhang masyado akong maaga para sa aking sariling libing at masyadong huli para pigilan ang kasalang ito. O baka naman, sakto lang ang dating ko para bawiin ang lahat ng sa akin. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang mga kamera ng mga mamamahayag ay nagsimulang magningning sa paligid. Ang dangal ng pamilya De La Vega ay dahan-dahang nadudurog sa harap ng lahat. Si Doña Carmen ay tila hihimatayin sa tindi ng hiya, habang si Maya ay nakatitig lamang sa kanyang ina. Ang kanyang maliliit na mata ay puno ng pagtataka at isang pamilyar na pangungulila. Hindi ka dapat narito. Security! Paalisin ang babaeng ito. Ang sigaw ni Rica. Ang kanyang boses ay naging matinis at desperado. Ngunit walang gumalaw. Ang lahat ay tila nakapako sa kanilang kinatatayuan, tila hinihigop ng kapangyarihan ng babaeng kanilang minaliit noon. Huwag kang magmadali, Rica. Ang bulong ni Diana habang humahakbang palapit sa entablado. Nagsisimula pa lang ang palabas. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ko na bawat isa sa inyo ay makakatanggap ng palakpak na nararapat sa inyong mga kasalanan. Walang sino man ang gumalaw sa buong bulwagan. Ang bawat mata ay nakatuon sa 3 taong nasa gitna ng entablado. Ang lalaking nawalan ng malay sa katotohanan, ang babaeng nabubuhay sa kasinungalingan, at ang asawang nagbalik mula sa kamatayan. Ang katahimikan ay tila isang manipis na salamin
na anumang sandali ay handang mabasag at makasugat. Bakit ka pa bumalik, Diana? Ang matinis na boses ni Rika ay bumasag sa katahimikan. Ang kanyang mukha ay namumula na sa pinaghalong takot at galit. Matapos mong iwan ang asawa mo at ang anak mo para sumama sa ibang lalaki? Matapos mong talikuran ang responsibilidad mo dahil sa pansarili mong kaligayahan? May mukha ka pa bang ihaharap sa amin? Ito ang huling barahan ni Rika, ang paggamit ng gaslighting upang baligtarin ang sitwasyon at gawing may sala ang biktima. Tumingin si Diana sa paligid. Nakita niya ang mapanghusgang sulyap ng mga panauhin na tila naniniwala sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Rika. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya yuyuko. Hindi siya iiyak. Ang tinutukoy mo ba ay ang lalaking binayaran mo para itulak ako sa ilog, Rika? Ang malamig na sagot ni Diana na tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Mula sa kanyang hawak na mamahaling clutch bag, kinuha ni Diana ang isang makapal na asul na folder. Dahan-dahan niya itong inilapag sa ibabaw ng lamesang puno ng mga kristal na baso. Ang bawat galaw niya ay may kasamang katiyakan. Tila bawat segundo ay pinag-isipan niya sa loob ng 1 taon ng pagdurusa. Basahin mo, Elias. Basahin ninyong lahat. Wika ni Diana habang itinutulak ang folder patungo sa kanyang asawa. Nandyan ang mga flight records na pinanday ninyo para magmukhang tumakas ako. Nandyan ang mga bank transfers mula sa personal mong account, Rika, patungo sa taong huling nakasama ko bago ako nawala. At nandyan ang testimonya ng taong binayaran mo na ngayon ay nasa ilalim na ng pangangalaga ng aking abogado. Nanginginig ang mga kamay ni Elias habang binubuksan ang folder. Ang bawat pahinang binabasa niya ay tila isang malakas na sampal na gumigising sa kanya mula sa isang mahabang panaginip. Ang kanyang mundo ay dahan-dahang gumuho. Ang tiwalang ibinigay niya kay Rika, ang galit na itinanim niya laban kay Diana, ang lahat ng ito ay nabuo lamang sa ibabaw ng isang mapanlinlang na pundasyon. Rorica, ano ito? Ang tila paos na tanong ni Elias. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at namumuong galit. Kasinungalingan yan. Elias, huwag kang maniwala sa kanya. Gawa-gawa lang niya ang mga dokumentong yan para sirain tayo. Ang desperadong sigaw ni Rika habang pilit na inaagaw ang mga papel. Ngunit bago pa man makalapit si Rika, ay humarang na si Doña Carmen. Ang matanda ay nanginginig sa galit, hindi dahil sa kasalanan ni Rika, kundi dahil sa kahihiyang idinudulot nito sa kanilang pamilya sa harap ng maraming tao. Tama na ang eskandalong ito. Diana, umalis ka na. Wala kang karapatang sirain ang gabi ng anak ko. Basura ka pa rin sa paningin ko kahit anong ganda ng suot mo. Ang singhal ng matanda. Tumingin si Diana sa kanyang biyenan ng may dignidad. Doña Carmen, ang tunay na basura ay ang mga taong kailangang pumatay ng dangal at buhay ng iba para lamang magmukhang malinis sa harap ng lipunan. Ang pangalang De La Vega na pilit ninyong pinoprotektahan ay matagal na ninyong dinumihan nang hayaan ninyong pumasok ang isang ahas sa inyong tahanan. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang lumapit si Elias kay Diana. Ang kanyang mga mata ay basa na ng luha, puno ng pagsisisi at pangungulila. Diana, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Akala ko talaga ay... Itinaas ni Elias ang kanyang kamay upang hawakan ang pisngi ni Diana, isang galaw na dati ay puno ng pagmamahal. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri, ay dahan-dahang umatras si Diana. Ang maliit na espasyo sa pagitan nila ay tila naging isang malawak na karagatan na walang sino mang makakatawid. Ang pag-atras na yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang salita. Ito ang hudyat na ang pusong dati ay bukas para sa kanya ay ngayon ay nakasara na sa ilalim ng makapal na yelo. Huli na ang lahat para sa akala ko, Elias. Bulong ni Diana,
Ang boses ay puno ng pait. Ngunit ang lahat ng katatagan ni Diana ay biglang naglaho nang marinig niya ang isang maliit na tinig mula sa likuran ni Rika. Isang tinig na tila sumaksak sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Mama Rika, takot po ako. Gusto ko na pong umuwi. Ang iyak ni Maya habang mahigpit na yumayakap sa binti ni Rika at natatakot na tumitingin kay Diana. Ang mundo ni Diana ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang sakit ng pagtataksil ng asawa ay wala sa kalingkingan ng sakit na makitang ang sarili mong anak ay natatakot sa iyo at tinatawag na Mama, ang babaeng sumira sa inyong pamilya. Ang mga mata ni Diana na kanina ay puno ng kapangyarihan ay biglang napuno ng hindi mapigilang luha. Tumayo siya doon, mag-isa at wasak, habang pinapanood ang kanyang anak na naghahanap ng proteksyon sa piling ng kanyang kaaway. Maya, anak, pakinggan mo si Mama. Nandito na ako, hindi na ako aalis. Dahan-dahang lumuhod si Diana sa malamig na sahig ng bulwagan. Binaliwala ang bawat mapanghusgang mata sa paligid. Inabot niya ang maliit na kamay ng kanyang anak. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pananabik na muling mahawakan ang balat na naging dahilan ng kanyang bawat hininga sa loob ng 1 taon. Ngunit sa halip na yakap ang kanyang matanggap, isang marahas na pagbawi ng kamay ang ginawa ni Maya. Ang bata ay nagtago sa likod ni Rika. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig sa takot. Huwag po! Masama ka! Sabi ni Mama Rika, bad ka raw dahil iniwan mo kami para sumama sa ibang tao. Bakit ka bumalik? Ayaw kita! Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Maya ay parang mga punyal na isa-isang bumaon sa puso ni Diana. Napatigil ang mundo ni Diana. Ang sakit ng pagtataksil ni Elias ay kaya niyang tiisin. Ang pangungutya ni Doña Carmen ay kaya niyang lunukin. Ngunit ang marinig, ang mga salitang yon mula sa sariling anak ay ang huling dagok na nagpabagsak sa kanyang espiritu. Tumingin siya kay Rika at nakita niya ang isang panandaliang nangisi ng tagumpay sa mga labi nito bago muling nagsuot ng maskara ng pag-aalala. Diana, nakikita mo na ba? Sinasaktan mo lang ang bata sa presensya mo. Ang mapanuring wika ni Rika habang kunwaring pinapatahan si Maya. Mas mabuting umalis ka na muna para hindi na mas lumala ang trauma niya. Ngunit bago pa man makasagot si Rika, isang malakas na paghawak sa kanyang braso ang nagpalingon sa kanya. Si Elias iyon. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit na tila isang bulkang handang sumabog. Walang sabi-sabi ay marahas niyang kinuha si Maya mula kay Rika at ibinigay ito sa isang katiwala. Wala kang karapatang magsalita tungkol sa trauma ni Maya, Rika. Ikaw ang nagtanim ng mga kasinungalingang yan sa isipan ng anak ko. Ang sigaw ni Elias na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Lumabas ka sa pamamahay na ito. Ngayon din, huwag na huwag ko nang makikita ang mukha mo sa paligid ng pamilya ko. O sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo. Ang gulat at kahihiyan sa mukha ni Rika ay hindi mapapantayan. Sinubukan pa niyang lumapit kay Elias, ngunit isang mariing tulak ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Habang kinakaladkad si Rika palabas ng mga security, isang huling tingin ang ipinukol niya kay Diana. Isang tingin na puno ng sumpa at hindi maipaliwanag na banta. Nang gabi ring iyon, bumalik sila sa mansyon ng mga De La Vega. Ang bahay na dati ay puno ng pangarap ay tila naging isang libingan ng mga alaala. Dumiretso si Diana sa kanyang dating silid at agad na inilock ang pinto. Hindi niya kayang harapin ang kahit sino, lalo na ang lalaking naging dahilan kung bakit naging ganito kasing pait ang kanyang buhay. Narinig ni Diana ang mahihinang katok mula sa labas. Si Elias iyon. Diana, please buksan mo ang pinto. Mag-usap tayo. Ang pagsamo ng lalaki, ang boses ay paos at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Napakagago ko. Hinayaan kong maloko ako ng mga kasinungalingan ni Rika. Gagawin ko ang lahat, Diana. Kahit anong gusto mo para lang mabura ang sakit na naidulot ko.
Nakasandal si Diana sa likod ng pinto. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang pagkawala ng kanyang mga hikbi. Ang bawat salita ni Elias ay tila mga asin na ibinubudbod sa kanyang bukas na sugat. Paano nito mabubura ang isang taon ng pagkagutom, ng lamig, at ng pangungulila sa anak? Paano nito maibabalik ang tiwala ni Maya? Sa kabilang panig ng pinto, dahan-dahang napaupo si Elias sa sahig. Ang kanyang tinitingalang dignidad bilang isang matagumpay na negosyante ay tuluyan ng naglaho. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na kahoy ng pinto habang ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak ng walang tigil. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay maririnig sa katahimikan ng pasilyo, isang tunog ng isang taong huli na nang mapagtanto ang halaga ng hiyas na kanyang itinapon. Hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko, Diana. Kahit hindi mo ako patawarin. Bulong ni Elias sa gitna ng kanyang paghikbi. Sa loob ng silid, dahan-dahang dumausdos si Diana pababa, hanggang sa mapaupo rin siya sa sahig, katapat ng kinalalagyan ni Elias sa kabila ng pinto. Magkalapit ang kanilang mga katawan, ngunit ang pader ng yelo sa pagitan nila ay tila hindi na matitibag kailanman. Ipinikit ni Diana ang kanyang mga mata, habang ang huling nakita niya sa kanyang isipan ay ang takot sa mga mata ni Maya. Kinaumagahan, maagang nagising si Diana dahil sa isang kakaibang kutob. Pagpunta niya sa silid ni Maya, ang kanyang puso ay tila tumalon sa kaba. Ang mga gamit ng bata ay nagkalat sa sahig at ang paboritong manika nito ay napunit ang ulo at naiwan sa gitna ng kama. Sa bintana, nakita ni Diana ang isang anino na mabilis na naglaho sa dilim ng hardin. Sino ang pumasok sa silid ng kanyang anak? At ano pa ang kayang gawin ni Rica upang sirain ang natitirang piraso ng kanyang buhay? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa bawat hininga ni Elias. Nakaupo siya sa kanyang silid-aklatan, ang silid kung saan isang taon niyang hinayaan ang sarili na malason ng mga bulong ni Rica. Sa kanyang harapan ay isang lumang kahon na nakita niya sa pinakasulok ng bodega. Isang kahon na puno ng mga alaala ni Diana na pilit niyang ipinatapon noon, ngunit tila itinago ng isang tapat na kasambahay. Dahan-dahan niyang binuksan ang isang maliit na kwaderno. Hindi ito diary ng mga sikreto, kundi isang listahan ng mga gastusin at plano para sa kanilang pamilya. Doon, sa sulat kamay ni Diana na maayos at malinis, ay nakita niya ang bawat sakripisyong hindi niya napansin. Nakatala ang bawat sentimong tinipid ni Diana mula sa kanyang sariling allowance para lamang mabili ang paboritong kape ni Elias. Ang mga dasal na isinulat niya sa gilid ng pahina noong muntik nang malugi ang kumpanya at ang mga sukat ng damit ni Maya na tinitingnan niya buwan-buwan. Ang bawat pahina ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kumpiyansa ni Elias. Napagtanto niya na habang iniisip niyang siya ang nagdadala ng bigat ng mundo, si Diana pala ang tahimik na sumasalo sa bawat patak ng ulan upang hindi siya mabasa. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa papel, naging sanhi ng pagkalat ng tinta. Tila sumasagisag sa pagkasira ng buhay na binuo ni Diana para sa kanya. Diana. Ang tila paos na tawag ni Elias nang makita niyang dumaan ang asawa sa tapat ng pintuan. Huminto si Diana, ngunit hindi siya pumasok. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang muka ay parang isang pader na yari sa marmol. Maganda, ngunit walang init. Elias, kung hihingi ka na naman ng tawad, itigil mo na. Hindi maibabalik ng mga salita mo ang isang taon na nawala sa akin. Ang malamig na wika ni Diana, ang boses ay walang bakas ng galit, kundi isang mas nakakatakot na kawalan ng pakiramdam. Hindi nakatiis si Elias. Lumabas siya ng silid at sa harap ng pasilyo, sa gitna ng kanilang mga larawan na nakasabit sa dingding, ay dahan-dahan siyang lumuhod. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama
sa matigas na sahig ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang isang Elias de la Vega, ang hambog at tinitingalang negosyante, ay ngayon ay nakayuko sa paanan ng babaeng kanyang minaliit. Hindi ko alam kung paano magsisimula, Dana. Ang tanga-tanga ko. Hinayaan kong mabulag ako ng sarili kong pride. Pero parang awa mo na. Bigyan mo ako ng kahit anong parusa. Basta wag mo lang akong tignan ng ganyan. Wag mo akong tignan na para bang hindi mo na ako kilala. Ang pagsamo ni Elias, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding paghikbi. Tumingin si Diana sa ibaba. Sa lalaking dati ay tinitingala niya bilang kanyang bayani. Elias, hindi mo ako napatay sa ilog. Pero ang kawalan mo ng tiwala, ang pagpili mo sa ibang tao kaysa sa asawa mo, iyon ang pumatay sa akin. Ang babaeng minahal mo noon ay matagal nang nalunod. Ang nakaharap mo ngayon ay ang babaeng kailangang matutong mabuhay nang wala ka. Sa gitna ng madamdaming eksenang yon, biglang lumabas si Doña Carmen mula sa kanyang silid. Elias, ano itong ginagawa mo? Tumayo ka diyan. Huwag mong hiyain ang sarili mo sa harap ng babaeng yan. Isang de la Vega ka. Hindi ka dapat lumuluhod sa isang taga-probinsya. Lumingon si Elias sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng determinasyon. Tama na, Ma. Kung hindi dahil sa mga panguudyok ninyo at sa pagkapit ninyo sa dangal na yan, baka hindi kami naging ganito. Kung kailangang talikuran ko ang pagiging de la Vega para lang makuha ang kapatawaran ni Diana, gagawin ko. Umalis na kayo, Ma. Kung hindi ninyo matatanggap si Diana sa bahay na ito, kayo ang walang lugar dito. Nalaglag ang panga ni Doña Carmen sa gulat. Hindi niya akalaing ang kanyang sunod-sunurang anak ay magsasalita ng ganoon sa kanya. Samantala, walang imik na tinalikuran sila ni Diana. Pumasok siya sa kusina at sinimulang ayusin ang mga gamit. Binaliwala ang tensyon sa paligid. Isang sandali ang lumipas at pumasok si Elias sa kusina. Hindi siya nagsalita. Kinuha niya ang plansa at ang mga gusot na damit ni Diana na nakapatong sa mesa. Sa unang pagkakataon sa kanilang pagsasama, sinubukan ni Elias na gawin ang mga gawaing bahay na dati ay itinuturing niyang trabahong katulong. Ang kanyang mga kamay ay longga. Hindi alam kung paano hahawakan ang mainit na bakal. Ngunit matiyaga niyang sinundan ang bawat tupi ng tela. Tila ito ang tanging paraan upang muling ayusin ang gusot-gusot nilang buhay. Ngunit ang pansamantalang katahimikan ay muling nabulabog nang tumunog ang telepono sa sala. Isang tawag mula sa paaralan ni Maya. Hello? Ano po? Nawawala si Maya? Ang sigaw ni Diana na nagpabitaw kay Elias sa plansa. Sa kabilang dulo ng linya, ang guro ay nanginginig ang boses. Sinabi nitong may isang babaeng nagpakilalang tita ng bata ang sumundo kay Maya bago pa man dumating ang sundo ng pamilya. Isang babaeng may matamis na ngiti at suot na malalaking salamin. Napatulala si Diana. Alam niya kung sino iyon, si Rica. Hindi ito hihinto hanggat hindi nito nakukuha ang huling bagay na nagpapanatili sa katinoan ni Diana. Huwag kang mag-alala, Maya. Isang laro lang ito. Dadalhin ka ni Tita Rica sa isang lugar kung saan hindi tayo mahahanap ng babaeng iyon na nagpapanggap na mama mo. Ang boses ni Rica ay parang malapot na pulot. Matamis ngunit nakaka-suffocate. Sa loob ng madilim na sasakyan, pilit niyang pinapakalma ang bata habang ang kanyang mga mata ay panakanakang tumitingin sa side mirror. Tinitignan kung may sumusunod sa kanila. Ang kanyang nangiti ay hindi abot sa mga mata. Sa halip, ito ay puno ng isang uri ng kabaliwan na tanging ang isang taong nawala na ng lahat ang makakagawa. Inabutan niya si Maya ng isang mamahaling manika, isang suhol para sa katahimikan ng bata, habang ang kanyang isipan ay abala sa pagbuo ng susunod na hakbang ng kanyang paghihiganti. Samantala, sa labas ng pintuan ng paaralan, ang mundo ni Diana
ay tila isang basong kristal na bumagsak at nadurog sa libu-libong piraso. Ang bawat salita ng guro ay parang isang bala na tumatagos sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang buong katawan at ang bawat hininga niya ay parang paglunok ng mainit na uling. Kasalanan mo ito, Elias. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ang iyaw ni Diana nang makarating sila sa parking lot. Hindi na nakapagpigil si Diana. Ang lahat ng galit, ang lahat ng pait na iniipon niya sa loob ng isang taon ay sumabog sa isang iglap. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Elias. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa paligid. Kasunod ng isang nakakabinging katahimikan. Hindi gumalaw si Elias. Hindi siya lumaban. Hinayaan niya ang kanyang ulo na tumagilid. Tinatanggap ang bawat hapdi bilang bahagi ng parusang nararapat sa kanya. Kung hindi mo hinayaang pumasok ang ahas na yon sa buhay natin, kung naniwala ka lang sa akin noon, hindi mawawala ang anak ko. Ang patuloy na pagsigaw ni Diana, ang kanyang boses ay pumiyok dahil sa tindi ng iyak. Ibalik mo sa akin si Maya, Elias. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Dahan-dahang humarap si Elias kay Diana. Ang kanyang pisngi ay namumula at may maliit na agos ng dugo na lumabas sa gilid ng kanyang labi. Ngunit ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang mukha ay wala pa sa kalingkingan ng sakit na nakikita niya sa mga mata ng kanyang asawa. Lumapit siya at marahas, ngunit puno ng pagmamahal na hinawakan ang mga balikat ni Diana. Ibabalik ko siya, Diana. Isinusumpa ko sa iyo. Ibabalik ko si Maya kahit itaya ko ang sarili kong buhay. Ang mariing wika ni Elias, ang boses ay malalim at puno ng determinasyon. Tumawag na ako sa lahat ng koneksyon ko. Hindi makakalabas ng bansa si Rica. Hahanapin natin siya. Sa gitna ng kaguluhan ng kanyang isipan, naramdaman ni Diana ang biglang paglambot ng kanyang mga tuhod. Ang pagod, ang takot, at ang emosyong kanina pa nag-uumapaw ay tila nagkaisa upang pabagsakin ang kanyang katawan. Bago pa man siya tumama sa semento, ay mabilis siyang nasalo ni Elias. Iniyukom ni Elias ang kanyang mga bisig sa paligid ni Diana. Hila-hila ang asawa patungo sa kanyang dibdib. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila sa gitna ng ingay ng paligid. Naramdaman ni Diana ang pamilyar na amoy ng pabango ni Elias na humahalo sa amoy ng paparating na ulan. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad, ngunit ngayon ay nagpapaalala sa kanya ng lahat ng nawala. Hindi niya itinatulak ang lalaki. Sa halip, hinayaan niyang ang kanyang ulo ay sumandal sa balikat nito. Ang kanyang mga hikbi ay dahan-dahang humupa at naging mabibigat na paghinga. Ang yakap na yon ay hindi lang mantikong pagdiriwang, kundi isang desperadong pagkapit ng 2 taong nalulunod sa parehong trahedya. Nang makabalik sila sa mansyon upang maghintay ng balita mula sa mga awtoridad, isang kakaibang bulto ang nakita nilang nakapatong sa may gate. Isang itim na kahon na may nakataling puting laso, ngunit ang ilalim nito ay puno ng tuyong putik. Dahan-dahang binuksan ni Elias ang kahon habang si Diana ay nakatayo sa likuran niya. Ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Sa loob ng kahon ay ang isang pamilyar na bagay, isang bestidong kulay krema na may mga bulaklak, ngunit ngayon ay punit-punit at balot ng malapot na putik ng ilog. Iyon ang bestidong suot ni Diana nung gabing itinulak siya ni Rica sa bangin. Ang bawat hibla ng tela ay tila sumisigaw ng isang babala. Sa ibabaw ng damit ay may isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay na kilalang-kilala nila. Kung ano ang kinuha ng tubig, dapat manatili sa tubig. Isang huling pagkakataon. Magkita tayo kung saan nagsimula ang lahat. Mag-isa ka lang o hinding-hindi mo na makikita ang anak mo na humihinga. Naramdaman ni Diana ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat patak ng ulan na nagsimulang bumagsak sa bubong ng kanilang tahanan
ay tila bawat segundo ng buhay ni Maya na unti-unting nauubos. Hindi lang pera o kumpanya ang gustong makuha ni Rika. Ang gusto niya ay ang tuluyang pagburol sa kaluluwa ni Diana. Anong lihim ang itinatago ni Rika tungkol sa mga dokumento ng kumpanya na tila nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na hamunin ang mga De La Vega? At kakayanin ba ni Diana na harapin ang kanyang pinakamalaking takot sa madilim na ilog upang mailigtas ang kanyang anak? Ang sarap palang maging nanay, Diana. Pero sayang, hanggang panaginip na lang yun para sa'yo dahil simula ngayon, sa akin, natitingala ang anak mo bilang kanyang tunay na sandigan. Ang boses ni Rika ay parang isang kislap ng kidlat sa gitna ng katahimikan ng maliit at liblib na kafe kung saan sila nagkita. Nakaupo siya ng tuwid. Ang kanyang mga kuko ay maayos ang pagkakamanicure. Habang dahan-dahang hinahalo, ang kanyang tsaa na tila walang anumang buhay na nakataya sa labas ng 4 na pader na yon. Ang kanyang bawat salita ay puno ng lason, isang sadyang pag-atake sa pinakamahinang bahagi ng pagkatao ni Diana. Sa tapat niya, nakaupo si Diana na tila isang estatwa ng pait at determinasyon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumabaon sa kanyang sariling palad upang pigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Sa kanyang bulsa, ramdam niya ang gasgas na tekstura ng pulang taling tinitirintas. Ang huling alaalang hawak niya mula kay Maya. Habang pinapanood niya ang mapang-uyam na ngiti ni Rika, ang bawat alaala ng kanyang paghihirap sa ilog ay muling bumabalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi takot ang namamayani sa kanyang puso, kundi isang nag-aapoy na galit na mas matindi pa sa anumang unos. Masyado kang kampante sa iyong mga kasinungalingan, Rika. Ang malumanay ngunit mariing tugon ni Diana. Ang boses niya ay hindi nanginginig. Sa halip, ito ay may bigat na tila isang dambuhalang batong handang gumuho. Akala mo ba ay sapat na ang nakaw na sandali para maging isang ina? Ang pagiging ina ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pagkidnap o pagmamanipula. Ang pag-ibig ko kay Maya ay nakaukit sa dugo at sakripisyo, mga bagay na kailanman ay hindi mo maiintindihan dahil ang tanging alam mo lang ay kumuha ng hindi sayo. Tumawa ng mapait si Rika, isang tunog na parang pagkiskis ng mga tuyong dahon. Sacrifice? Don't be so dramatic, Diana. You're just a failure who couldn't even keep her husband's attention. I saved them from you. Ako ang nagpunan sa mga pagkukulang mo. You are nothing but a ghost of the past that refuses to stay dead. Dahan-dahang inilabas ni Diana ang isang puting envelope mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa, sa tapat mismo ng tasa ni Rika. Ang tunog ng papel na tumama sa kahoy ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng laro. Ito ang huling baraha mo, Rika, wika ni Diana, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig ng diretso sa kaaway. Nandyan ang lahat ng ebidensya ng paglipat mo ng pondo mula sa kumpanya ni Elias patungo sa isang dummy account sa ibang bansa. Alam ko rin ang tungkol sa mga utang mong hindi nababayaran na naging dahilan kung bakit desperado kang kumapit sa pamilya De La Vega. Ang pag-ibig mo kay Elias, isang malaking kasinungalingan para isalba ang sarili mo sa pagkakautang. Ang kulay sa mukha ni Rika ay biglang naglaho. Ang kanyang matamis na maskara ay dahan-dahang natunaw. Inilalantad ang isang mukhang puno ng takot at hindi maipaliwanag na puot. Ang kanyang kamay na may hawak na kutsara ay nanginginig at ang tunog ng pagkiskis nito sa porselana ay tila isang babala ng kanyang sariling pagguho. Saan mo nakuha ito? You have no right! Ang bulyaw ni Rika. Ang kanyang boses ay hindi na malumanay, kundi naging matinis at puno ng desperasyon. Ang katotohanan ay laging nakakahanap ng daan, Rika. Kung iniisip mong gagamitin mo si Maya para makuha ang gusto mo, nagkakamali ka. Ang sabi ni Diana habang dahan-dahang tumatayo. Kinuha niya ang kanyang tasa
at marahang uminom ng tsaa. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng dignidad at kapayapaan na tila hindi siya ang babaeng kanina lang ay binabastos. Isang maling galaw mo pa at sisiguraduhin kong sa kulungan ka magdiriwang ng iyong susunod na tagumpay. Tinalikuran ni Diana ang naglulumpasay na galit ni Rika. Lumabas siya ng kafe nang may mataas na noo, binaliwala ang mga mura at sumpa na ibinabato sa kanya ng babaeng itinuring niyang kaibigan noon. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang uri ng init na muling nabuhay. Ang lakas ng isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Gayunpaman, ang kanyang panandaliang tagumpay ay agad na napalitan ng panibagong kaba nang makarating siya sa mansyon. Sa loob ng sala, nakita niya si Doña Carmen na may hawak na isang dokumento, habang si Maya ay nakaupo sa sulok, nakatitig sa kawalan at tila nawalan ng sigla. "Ano ito, Mama?" ang tanong ni Diana. Ang kanyang boses ay puno ng pagduda. Ipinakita ni Doña Carmen ang papel nang may malamig na tingin. "Isang kasunduan sa pag-iingat, Diana. Dahil sa kaguluhang idinudulot mo sa pamilyang ito at sa panganib na dala mo kay Maya, napagdesisyonan kong ilipat ang buong kustodya ng bata sa ilalim ng aking pangalan. At huwag mong asahang makakalapit ka sa kanya hanggat hindi ka tuluyang nawawala sa buhay namin." Ang mundo ni Diana ay tila muling gumuho. Ang bawat hakbang niya patungo sa kalayaan ay tila hinarangan ng isang pader na mas matigas pa sa yelo. Sino ang tunay na kaaway sa bahay na ito? At hanggang kailan kailangang magdusa ni Diana bago niya tunay na mayakap ang kanyang anak nang walang takot? "Hindi mo kailanman makukuha ang anak ko, Doña Carmen. Kahit ubusin ko ang huling patak ng dugo ko, hindi ko hahayaang maging kasangkapan mo si Maya sa iyong laro ng kapangyarihan." Ang boses ni Diana ay hindi pa sigaw, ngunit ito ay may talim na tila isang espada na humiwa sa hangin ng marangyang sala. Nakatayo siya ng tuwid sa harap ng kanyang biyenan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa puting papel na tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang pagiging ina. Sa kabilang dulo ng silid, si Maya ay nakayuko. Ang kanyang maliliit na daliri ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang damit, tila pilit na nagtatago sa gitna ng digmaan ng mga matatanda. Ang pangalan ng mga De La Vega ay hindi dapat nadudungisan ng isang babaeng galing sa putikan. Ang singhal ni Doña Carmen, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit habang iwinawagayway ang dokumento ng kustodya. "Wala kang pera, wala kang koneksyon. Anong maibibigay mo sa batang ito kundi kahihiyan?" Ngunit bago pa man makasagot si Diana, isang mabigat na yabag ang narinig mula sa hagdanan. Si Elias iyon. Ang kanyang mukha ay pagod, ang kanyang mga mata ay puno ng puyat, ngunit may isang uri ng liwanag doon na matagal nang hindi nakikita ni Diana. Walang sabi-sabi ay lumapit siya sa kanyang ina, kinuha ang dokumento at sa isang mabilis na galaw ay pinunit ito sa maliliit na piraso. Ang tunog ng papel na nagkakapira-piraso ay tila musika sa pandinig ni Diana. "Tama na, Ma. Kung gusto ninyong protektahan ang pangalan natin, simulan ninyo sa paggalang sa asawa ko." Ang mariing wika ni Elias. Ang boses niya ay malalim, puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Si Diana ang ina ni Maya, at sa bahay na ito, ang salita niya ang batas pagdating sa ating anak. Kung hindi ninyo matatanggap iyon, maluwag ang pinto para sa inyo. Ang gulat sa mukha ni Doña Carmen ay nauwi sa matinding pagkapahiya. Hindi siya makapaniwala na ang sarili niyang anak ay mas pipiliin ang isang hamak na babae kaysa sa kanya. Sa huli, wala siyang nagawa, kundi ang magpatawag ng kanyang driver at iutos ang paglabas ng kanyang mga maleta. Ang tunog ng gulong ng maleta sa ibabaw ng marmol na sahig ay tila ang huling bakas ng kadiliman na lumalabas sa kanilang tahanan. Nang makaalis ang matanda,
Isang kakaibang katahimikan ang namayani sa mansyon. Ito ay isang katahimikan na hindi nakakasakal, kundi puno ng mga bagay na hindi masabi-sabi. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ang pamilya De La Vega ay mag-isa. Walang mapanghusgang biyenan, walang traidor na kaibigan. Gabi na nang maisipan ni Elias na pumasok sa kusina. Nakita niya si Diana na nakatayo sa harap ng kalan, pinapanood ang pagkulo ng nilulutong sabaw. Dahan-dahang lumapit si Elias, hindi para yumakap, kundi para tumulong. Kinuha niya ang mga hugasing pinggan at sinimulang sabunin ang mga ito. Ang isang lalaking tulad niya na lumaki sa yaman ay tila isang bata na nag-aaral ng bagong gawain. Ang tunog ng pagkiskis ng espongha sa porselana ay naging ritmo ng kanyang pagsisisi. Elias, hindi mo kailangang gawin yan, bulong ni Diana. Ang kanyang likod ay nananatiling nakaharap sa lalaki. Gusto ko, Diana. Gusto kong maramdaman kung paano maglingkod sa pamilyang matagal kong pinabayaan. Sagot ni Elias. Ang boses ay puno ng katapatan. Isang sandali ang lumipas at hindi sinasadyang nabitawan ni Elias ang isang plato. Ang tunog ng pagkabasag nito sa sahig ay nagpatalon sa kaba kay Diana. Agad na yumuko si Elias upang pulutin ang mga piraso. Ang kanyang mga daliri ay nagmamadali, tila takot na may masaktan. Nakita ni Diana ang isang maliit na hiwa sa daliri ni Elias at ang patak ng dugo na dumampi sa puting seramika. Naramdaman ni Diana ang isang kurot sa kanyang puso. Ang pagmamasid sa pagbabago ni Elias ay parang panunood sa isang tuyot na lupang dahan-dahang dinidilig ng ulan. Unti-unti, masakit, ngunit puno ng pag-asa. Gayunpaman, mabilis niyang itinaboy ang emosyong iyon. Hindi sapat ang isang basag na plato para mabura ang isang taong pagkabasag ng kanyang kaluluwa. Matulog ka na, Elias. Maaga pa ang pasok mo bukas. Wika ni Diana. Bago tuluyang lumabas ng kusina, iniiwan ang lalaki sa gitna ng kanyang mga sugat. Sa loob ng kanyang silid, hindi makatulog si Diana. Ang bawat tibok ng orasan ay tila isang paalala ng kawalan ng katiyakan. Bigla ay narinig niya ang isang mahinang ungol mula sa katabing silid. Ang silid ni Maya. Kumaripas siya ng takbo at nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang kanyang anak na namumula ang mukha. Ang hininga ay mabilis at mabigat. Dahan-dahang idinampi ni Diana ang kanyang palad sa noo ng bata. Ang init na dumampi sa kanyang balat ay tila nanggagaling sa nagbabagang apoy. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis sa tindi ng takot. Maya, anak, gumising ka. Pagsamo ni Diana, habang ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha. Ngunit ang tanging isinagot ng bata ay ang pagtawag sa isang pangalan na muling nagpabagsak sa mundo ni Diana. Mama Rica, huwag mo po akong iwan. Bakit mo po ako hinahawakan? Hindi naman ikaw ang tunay kong mama. Ang bawat salitang lumalabas sa nanginginig na labi ng bata ay tila isang kumpas ng latay na tumatama sa hubad na kaluluwa ni Diana. Sa gitna ng dilim at tanging ang munting liwanag ng lampara, ang nagsisilbing saksi, nakaupo si Diana sa gilid ng kama ni Maya. Ang kanyang mga kamay, nagasgas at may mga kalyo mula sa pagtatrabaho sa bukid sa probinsya, ay dahan-dahang nagbababad ng puting bimpo sa palanggana ng maligamgam na tubig. Walang ingay ang maririnig kundi ang mabigat at nahihirapang paghinga ng bata. Isang tunog na mas masakit pa sa anumang sigaw para sa pandinig ng isang ina. Hindi sumagot si Diana. Nilunok niya ang mapait na bukol sa kanyang lalamunan na tila isang banyagang bagay na ayaw matunaw. Sa halip na magalit o magpaliwanag, mas pinili niyang idampi ang basang tela sa nagbabagang noo ng kanyang anak. Ang bawat dampi ay may kasamang panalangin, isang tahimik na pagsamo sa langit na sana
ay siya na lamang ang makaramdam ng init na yon, na sana ay sa kanya na lamang malipat ang lahat ng hirap na dinaranas ng munting anghel sa kanyang harapan. "Nandito lang ako, anak. Huwag kang matakot," bulong ni Diana. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay handang maputol. Nagsimulang humuni si Diana ng isang himig, isang lumang awit na dati niyang kinakanta noong sanggol pa lamang si Maya. Ito ang awit na tila nabaon na sa limot ng bata dahil sa mga lason na itinanim ni Rika sa kanyang isipan. Ngunit habang tumatagal ang mahinang pag-awit, ang bawat nota ay tila isang munting liwanag na naglalakbay sa madilim na pasilyo ng alaala ni Maya. Ang himig ay punong-puno ng pangungulila, ng pag-ibig na kailanman ay hindi namatay, at ng pananabik na muling mayakap ang bunga ng kanyang sinapupunan. Lumipas ang mga oras. Ang madaling araw ay dahan-dahang pumatak sa bintana, ngunit hindi man lamang ipinikit ni Diana ang kanyang mga mata. Sa kabilang panig ng pintuan, nakatayo si Elias. Hindi siya pumasok dahil alam niyang wala siyang karapatang gambalain ang sagradong sandaling iyon. Nakasandal siya sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang pinakikinggan ang bawat himig ni Diana. Ang bawat pag-awit ng kanyang asawa ay tila isang paratang sa kanyang sariling pagkukulang. Isang paalala na sa loob ng isang taon, hinayaan niyang mawala ang tunay na liwanag ng kanilang tahanan. Biglang gumalaw si Maya. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumukas. Hindi na ito puno ng takot o kalituhan, kundi ng isang uri ng pagkilala na nagmumula sa kaibuturan ng puso. Ang fog ng lagnat ay tila nahawi, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang babaeng nasa kanyang harapan hindi bilang isang estranghero, kundi bilang ang nag-iisang kanlungan na matagal na niyang hinahanap. "Mama, Mama Diana," ang mahinang tawag ni Maya. Ang kanyang boses ay parang isang marupok na bulaklak na dahan-dahang bumubuka sa ilalim ng sinag ng araw. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Diana. Ang bawat ugat sa kanyang katawan ay naramdaman ang daloy ng kuryente ng ligaya na humalo sa kanyang pait. Binitawan niya ang bimpo at nang walang pag-aalinlangan, niyakap niya ang kanyang anak ng buong higpit. Ang pag-iyak ni Diana ay hindi na mapigilan. Isang hagulgol ng tagumpay, ng pagpapalaya at ng muling pagkabuhay ng kanyang pagiging ina. "Mama, sorry po," sabi ni Tita Rika. "Umalis ka raw dahil hindi mo ako mahal. Pero naamoy ko po ang buhok niyo. Ito po ang amoy sa mga panaginip ko," ang sabi ni Maya habang isinisiksik ang kanyang muka sa leeg ng kanyang ina. Narinig ni Elias ang lahat mula sa labas. Napaupo siya sa sahig at itinago ang kanyang muka sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa paghikbi. Ang kapatawaran ay tila isang napakalayong pangarap para sa kanya. Ngunit ang makitang muli ang kanyang mag-ina sa ganitong kalagayan ay sapat na upang maramdaman niya ang munting pag-asa. Gayunpaman, ang sandali ng kapayapaan ay muling nabulabog nang makarinig sila ng isang malakas at sunod-sunod na katok sa pintuan ng mansyon. Isang katiwala ang humahangos na pumasok sa silid. Ang muka ay putlang-putla at may hawak na isang piraso ng papel. "Sir Elias, Ma'am Diana, may mga pulis po sa labas. May dala silang warrant. Sinasabing ang kumpanya niyo raw po ay iniimbestigahan para sa malaking kaso ng panloloko at lahat ng assets niyo ay agad na ipina-freeze ng korte," ang nagmamadaling ulat ng katiwala. Napatayo si Elias. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagsisisi patungo sa isang matinding kaba. Alam niya kung sino ang nasa likod nito. Ito ang huling ganti ni Rika. Kung hindi siya magiging reyna ng pamilyang ito, sisiguraduhin niyang walang kahariang matitira para sa kanila. "Wala ka ng pagpipilian, Elias. Isang pirma mo lang sa papel na ito
at mawawalang bisa ang lahat ng kaso laban sa'yo. Isang pirma lang at mababalik sa'yo ang lahat ng yaman na pinaghirapan mo. Huwag mong hayaang mabulok ka sa kulungan para sa isang babaeng hindi naman marunong magpahalaga sa'yo. Ang boses ni Rika ay tila isang malamyos na awit ng sirena na naglalayong lunurin ang sinumang makikinig sa gitna ng unos. Nakatayo siya sa gitna ng opisina ni Elias. Suot ang isang itim na bestidong tila nagpapahiwatig ng pagluluksa para sa karera ng lalaki. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng lamesang nara na dati ay simbolo ng kapangyarihan ni Elias, ay nakalatag ang isang kasunduan sa diborsyo at isang lihim na dokumentong magpapawalang bisa sa mga akusasyon ng panloloko. Tinitigan ni Elias ang mga papel. Ang bawat titik doon ay tila mga anay na dahan-dahang nginginangat-ngat ang kanyang dangal. Labas-pasok ang mga tauhan ng kumpanya sa pasilyo. Ang ilan ay umiiyak. Ang ilan ay nag-iimpake na ng kanilang mga gamit dahil sa takot na madamay sa pagbagsak ng Imperyong de la Vega. Ang amoy ng luma at selyadong mga dokumento ay humahalo sa amoy ng kaba na namamayani sa buong gusali. Bakit mo ginagawa ito, Rika? Ang mahinang tanong ni Elias, ang kanyang boses ay tuyot at walang buhay. Itinuring ka naming pamilya. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang lahat, pati ang kaligtasan ng asawa at anak ko. Tumawa ng mapait si Rika, isang tunog na parang pagkabasag ng isang tuyong banga. Pamilya! Elias, huwag kang mapagpanggap. Ginamit mo lang ako dahil kailangan mo ng tagaayos ng mga kalat mo habang abala ka sa pagiging martyr na asawa. Mahal kita, Elias. Pero dahil mas pinili mo ang basurang yon, sisiguraduhin kong wala kang babalikan. Unless, pipirma ka. Dahan-dahang lumapit si Elias sa bintana. Tinitignan ang abalang kalsada ng Makati sa ibaba. Sa kanyang isipan, hindi ang kumpanya o ang mga milyon-milyong ari-arian ang kanyang nakikita. Nakikita niya ang mukha ni Diana noong gabing inalagaan nito si Maya. Ang marupok ng ngiti ng kanyang asawa nang muli siyang tawaging papa ng kanilang anak. Napagtanto niya na ang lahat ng salaping ito, ang lahat ng marangyang titulong ito, ay naging isang malaking tabing lamang na humarang sa kanyang paningin upang makita ang tunay na kayamanan. Humarap si Elias kay Rika. Ang kanyang mukha ay biglang napuno ng isang uri ng kapayapaan na tila hindi nararapat sa isang taong malapit nang mawalan ng lahat. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang ID at ang gintong ballpen na may nakaukit na pangalan ng kumpanya. Inilapag niya ang mga ito sa tapat ni Rika. Kunin mo ang lahat, Rika. Ang seryosong wika ni Elias. Kunin mo ang kumpanya, ang mga bahay, pati ang huling sentimo sa bangko ko. Ipamigay mo kung gusto mo o sunugin mo. Pero hinding-hindi ko pipirmahan ang papel na yan. Mas pipiliin kong mamuhay sa ilalim ng tulay kasama si Diana at si Maya kaysa manirahan sa palasyong kasama ang isang demonyong tulad mo. Ang sulyap ng pagkagulat sa mukha ni Rika ay nauwi sa isang nakakatakot na pagbabago ng anyo. Ang kanyang bibig ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi maipaliwanag na galit at pahiya. Hindi niya akalaing ang kapangyarihan ng pera na akala niya ay hawak sa leeg, si Elias, ay wala palang halaga kumpara sa pag-ibig ng isang hamak na babae. Magsisisi ka, Elias. Sisiguraduhin kong magmamakaawa ka sa akin bago matapos ang araw na ito. Ang hysterical na sigaw ni Rika habang hinahablot ang mga dokumento. Kinuha ni Rika ang isang matalim na kutsilyo para sa mga sobre na nasa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng talim na humihiwa sa hangin ay tila isang babala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng kanyang nararamdamang pagkatalo. Sa isang biglaang pagkilos, itinulak niya ang lahat ng gamit sa mesa ni Elias. Dahilan upang magkalat ang mga kristal at papel sa sahig, tila sumasagisag sa tuluyang pagkawasak ng kanyang kontrol.
Tinalikuran ni Elias ang nagwawalang babae at lumabas ng opisina ng may mataas na noo. Ang bawat hakbang niya palayo sa kumpanya ay tila isang pagtanggal ng mabigat na kadena sa kanyang mga paa. Ngunit sa likuran niya, si Rika ay nakatitig ng may mali siya. Kinuha nito ang kanyang susi ng sasakyan at mabilis na lumabas sa kabilang pinto ng gusali. Ang langit ay nagsimulang magdilim at ang hangin ay naging mabilis at malamig. Nagbabadya ng isang dilubyong hindi lamang sa panahon, kundi sa buhay ng mga De La Vega. Sa loob ng kanyang sasakyan, ang mukha ni Rika ay iluminado ng liwanag ng dashboard. Isang mukha ng isang taong wala ng takot mawala dahil wala na siyang matalo. Inapakan niya ang pedal ng gas ng sagad. Ang tunog ng makina ay umalingaw-ngaw sa parking lot habang ang kanyang direksyon ay iisa lamang, patungo sa bahay kung saan nandoon si Diana. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong ng mansyon ay tila mga maliliit na bato na nagpapaalala kay Diana ng gabing iyon sa pampang ng ilog. Madilim ang buong paligid dahil sa tindi ng bagyo at ang tanging liwanag na nagmumula sa mga kidlat ang panakanakang nagbibigay ng anyo sa mga gamit sa loob ng sala. Nakayakap si Diana ng mahigpit kay Maya na ngayon ay tahimik na umiiyak sa kanyang kandungan, natatakot sa bawat dagundong ng kulog na tila nagpapayanig sa pundasyon ng kanilang tahanan. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakatakot kaysa sa ingay ng bagyo. Naramdaman ni Diana ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla. Sa gitna ng dilim, narinig niya ang isang tunog na hindi dapat naroon. Ang marahas na pagkalabog ng pinto sa ibaba, kasunod ng mga yabag na mabilis at hindi maayos. Diana, lumabas ka dyan! Alam kong nandyan ka. Ikaw na sumira sa lahat ng pangarap ko. Ang boses ni Rika ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Hindi na ito ang malambot at mapagpanggap na boses na nakasanayan nila. Ito ay boses ng isang taong nilamon na ng galit at kawalan ng pag-asa. Sa isang iglap, bumukas ang pinto ng silid at sa tulong ng isang malakas na kidlat, nakita ni Diana ang figura ni Rika. Basang-basa ito, ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kabaliwan na tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Tita Rika, bakit po kayo ganyan? Ang nanginginig na tanong ni Maya habang mas isinisiksik ang sarili sa likod ng kanyang ina. Huwag mong tawaging tita ang babaeng ito, Maya. Ang mariing wika ni Diana. Dahan-dahan siyang tumayo. Inilagay ang kanyang anak sa pinakaligtas na sulok ng silid at humarap kay Rika. Hindi na siya ang Diana na tumatakbo noon. Siya na ang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Wala ka nang makukuha dito, Rika. Tapos na ang laro mo. Pinili ni Elias ang pamilya niya kaysa sa mga nakaw mong yaman. Ang malamig na pahayag ni Diana, ang boses ay matatag sa gitna ng unos. Akala mo ba mananalo ka? Akala mo ba matatapos ang lahat sa isang sorry ni Elias? Ang hysterical na tawa ni Rika habang humahakbang palapit. May hawak siyang isang matalim na bagay na kumikislap sa tuwing may kidlat. Kung hindi mapapa sa akin ang buhay na ito, sisiguraduhin kong walang matitira sa inyo. I'll take everything, starting with you. Sa isang mabilis na pagkilos, sumugod si Rika, ngunit sa pagkakataong ito, hindi umatras si Diana. Sinalubong niya ang galit ng kaaway, hinawakan niya ang mga kamay ni Rika nang may lakas na nanggagaling sa isang taong namatay na at muling nabuhay. Ang pagbubuno nila sa sahig ay puno ng hingal at galit, habang sa labas ay patuloy ang pag-atungal ng hangin. Hindi mo na ako matatakot, Rika. Ang tubig na pumatay sa akin noon, iyon din ang naglinis sa pagkatao ko para makita ang tunay na demonyo sa harap ko. Ang sigaw ni Diana habang pilit na itinutulak palayo ang kaaway.
Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Elias. Kasunod ang ilang mga pulis na may dalang mga flashlight. Ang liwanag ng mga ilaw ay tumama sa mukha ni Rica na ngayon ay nakadapa sa sahig, umiiyak at naglulumpasay sa tindi ng kanyang pagkatalo. Mabilis na nilapitan ni Elias si Diana at Maya. Niyakap silang dalawa ng mahigpit. Ang kanyang hininga ay gulo-gulo sa tindi ng pag-aalala. Ayos lang ba kayo? Patawarin niyo ako. Hindi ako nakarating agad dahil sa baha. Ang pagsamo ni Elias habang sinisiguradong walang sugat ang kanyang mag-ina. Nang igapos ng mga pulis si Rica at ilabas ito sa gitna ng ulan, ang babae ay patuloy na bumubulong ng mga sumpa. Ngunit ang kanyang boses ay dahan-dahang nilamon ng tunog ng sirena at ng patuloy na pagbuhos ng ulan. Ang bagyong sumira sa kanilang gabi ay tila siya ring humugas sa huling bakas ng laso ni Rica sa kanilang tahanan. Ngunit nang akala ni Diana ay tapos na ang lahat, naramdaman niya ang biglang pagbigat ng katawan ni Elias. Ang lalaki ay dahan-dahang napaluhod. Ang kanyang mukha ay putlang-putla at ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumipikit. Ang lahat ng stress, ang pagkawala ng kumpanya at ang takot na mawala muli ang kanyang pamilya ay tila sumingil na sa kanyang katawan. Elias, Elias, gumising ka! Ang sigaw ni Diana habang pinalilibutan ng kanyang mga bisig ang asawa. Ang katahimikan ni Elias sa gitna ng kanyang pagsigaw ay tila isang bagong unos na nagbabadyang sumira sa kapayapaang kakakuha lang nila. Ang puting kisame ng ospital ay tila isang malawak at bakanting pahina na walang anumang kulay. Ang tanging naririnig sa loob ng silid ay ang ritmikong tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Elias. Isang mahina, ngunit matatag na tunog na nagpapatunay na narito pa siya sa kabila ng lahat ng dagok na hinarap ng kanyang katawan at kaluluwa. Amoy ng gamot at kalinisan ang bumabalot sa hangin. Isang amoy na nagpapaalala kay Diana na ang buhay ay marupok. Tila isang hibla ng sinulid na anumang sandali ay maaring maputol. Nakatitig si Diana sa mukha ni Elias. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng silid, nakita niya ang mga linyang dulot ng pagod sa paligid ng mga mata ng asawa. Wala na ang hambog na aura ng isang matagumpay na negosyante. Ang nakahiga sa harap niya ay isang lalaking tila nawalan na ng lahat, maliban sa hiningang pilit niyang pinanghahawakan. Naramdaman ni Diana ang isang kakaibang kirot. Hindi ang kirot ng galit, kundi ang kirot ng pagkakita sa isang taong mahal mo na dahan-dahang nadudurog sa harap ng sarili niyang mga pagkakamali. Dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Elias. Ang kanyang paningin ay malabo sa simula, ngunit nang mabanaag niya ang figura ni Diana na nakaupo sa tabi ng kanyang kama, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gising ka na pala, mahinang wika ni Diana habang dahan-dahang inaayos ang kumot ng asawa. Ang kanyang boses ay tila isang marahang haplos, ngunit may distansyang hindi pa rin kayang itago. Diana, akala ko ay panaginip na naman ang lahat. Ang paos na sagot ni Elias. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit ang panghihina ng kanyang katawan ay nagpabalik sa kanya sa pagkakahiga. Tumingin siya sa mga mata ni Diana at doon niya nakita ang lalim ng sugat na hanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang naghihilom. May kinuha si Elias mula sa ilalim ng kanyang unan, isang puting envelope na tila kanina pa niya binabantayan. Sa pamamagitan ng nanginginig na kamay, iniabot niya ito kay Diana. Ang bawat sentimetro ng pag-abot ng papel na iyon ay tila pag-abot ng kanyang huling hininga. Ano ito? Ang tanong ni Diana, habang dahan-dahang tinatanggap ang envelope. Iyan ang kalayaan mo, Diana? Ang bulong ni Elias. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na emosyon. Iyan ang nilagdaan kong annulment papers. Malinis ang lahat ng dokumentong iyan. Wala kang magiging problema sa kustodya ni Maya. At ang maliit na pondong natira sa akin,
Mula sa pagbebenta ng aking mga personal na ari-arian, ay nakapangalan na sa inyong dalawa. Napatitig si Diana sa mga papel sa loob ng envelope. Ang kanyang pangalan at ang pangalan ni Elias ay magkatabi sa huling pagkakataon. Ngunit sa ilalim nito ay ang lagda ni Elias na tila isang hudyat ng kanilang paghihiwalay. Naramdaman ni Diana ang panlalamig ng kanyang mga daliri habang hinahawakan ang mga pahinang iyon. Ito ang bagay na akala niya ay gusto niya noong siya ay nasa probinsya pa. Ang tuluyang maputol ang ugnayan sa lalaking nanakit sa kanya. Bakit mo ginagawa ito ngayon, Elias? Ang tanong ni Diana. Ang kanyang boses ay puno ng kalituhan. Ngayong wala na si Rika? Ngayong sinubukan mong ayusin ang lahat? Dahil mahal kita, Diana. Ang sagot ni Elias, habang ang mga luha ay dahan-dahang nagsimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. At dahil mahal kita, napagtanto ko na hindi sapat ang pagsasabi ng sorry. Hindi sapat na bawiin kita kung ang pananatili mo sa tabi ko ay magsisilbi lamang na paalala ng lahat ng pait na idinulot ko sa iyo. You deserve a life without me, Diana. You deserve to smile again without feeling the weight of the pot. I'm letting you go because I am not worthy of your forgiveness. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Ang bawat salita ni Elias ay tila isang malakas na hampas ng alon sa pampang ng puso ni Diana. Nakita niya sa mga mata ng asawa ang katapatan, isang uri ng pag-ibig na handang magsakripisyo, handang mawalan, at handang mapag-isa para lamang sa ikabubuti ng iba. Ito ang Elias na hindi niya kailanman nakilala noon. Isang Elias na natutong maging mababa ang loob sa gitna ng kanyang pagbagsak. Dahan-dahang tumayo si Diana. Bit-bit ang envelope. Hindi siya nagsalita. Tumingin siya sa bintana kung saan ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip pagkatapos ng bagyo. Ang bawat hininga niya ay puno ng dusa, ngunit may kasama ring isang uri ng kalinawan. Magpahinga ka na, Elias, ang tanging wika ni Diana bago siya dahan-dahang lumakad patungo sa pintuan. Ang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto ay umaling-awngaw sa katahimikan ng silid. Naiwan si Elias na nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga bisig ay walang laman at ang kanyang puso ay tila isang malaking butas na kailanman ay hindi na mapupunuan. Sa kanyang isipan, ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ang babaeng kanyang buhay. Sa bawat segundo ng katahimikan, naramdaman niya ang unti-unting paglayo ni Diana, ang unti-unting pagkawala ng tanging dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw. Sa labas ng silid, nakasandal si Diana sa pader ng pasilyo. Hawak niya ang envelope sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga hikbi ay dahan-dahang kumakawala sa kanyang mga labi. Ang papel na hawak niya ay simbolo ng kalayaan, ngunit bakit tila mas mabigat pa ito kaysa sa anumang kadena na naranasan niya? Anong desisyon ang gagawin ni Diana sa mga piraso ng papel na hawak niya? At kaya ba niyang talikuran ng isang taong sa dulo ng lahat ay mas piniling mawala ang sarili para lamang mahanap siyang muli? Ang bawat sulok ng mansyon ay tila naging isang malawak na disyerto para kay Elias. Sa kanyang pagbabalik mula sa ospital, ang bawat gamit na kanyang mahawakan ay tila may dalang kuryente ng alaala na nagpapapaalala sa kanya ng kanyang mga pagkakamali. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng makintab na marmol ay lumilikha ng isang malungkot na tunog na umaalingaw-ngaw sa kawalan ng tao. Wala na ang masiglang boses ni Maya, wala na ang amoy ng nilulutong sabaw ni Diana sa kusina. Ang tanging naroon ay ang lamig ng aircon na tila nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang maleta. Hindi niya kinuha ang kanyang mga mamahaling relos o ang mga designer suits na dati ay kanyang ipinagmamalaki. Ang tanging inimpake niya ay ang ilang piraso ng damit at ang isang luma at kupas na litrato ng kanilang kasal. Ang litratong kinuha noong panahong wala pa silang yaman, ngunit punong-puno sila ng pangarap at pag-ibig. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang lalaking
Tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Ang kanyang mga mata ay walang ningning. Tila isang kandilang paubos na ang mitya. Tapos na ang lahat. Bulong ni Elias sa kanyang sarili habang dahan-dahang isinasara ang kanyang maleta. Ang tunog ng zipper na nagsasara ay tila ang huling tuldok sa isang mahabang kwento ng pait. Bit-bit ang kanyang kagamitan. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdanan. Ang bawat baitang ay parang pagpapaalam sa bawat taon ng kanyang buhay na nasayang sa paghahabol ng maling mga bagay. Ngunit nang makarating siya sa huling baitang, ang pintuan ng mansyon ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa labas ay pansamantalang nagpasilaw sa kanya at doon, sa gitna ng bukana, ay nakatayo si Diana kasama si Maya. Napatigil si Elias sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang maleta ay nulaslas mula sa kanyang kamay at tumama sa sahig ng may mabigat na tunog. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang halo ng gulat at isang munting pag-asa na agad din niyang pinatay sa kanyang isipan. Diana, anong ginagawa niyo rito? Akala ko ay tinanggap mo na ang mga papel. Ang tila paos na tanong ni Elias. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi sumagot si Diana. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa kanya. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang puting envelope na ibinigay ni Elias sa ospital. Sa harap mismo ng asawa, dahan-dahan kong kinuha ni Diana ang mga dokumento ng annulment. Ang bawat pagpunit niya sa makapal na papel ay lumikha ng isang malutong na tunog sa katahimikan ng silid. Ang mga piraso ng papel ay dahan-dahang nalagas mula sa kanyang mga daliri, tila mga puting talulot ng bulaklak na nahuhulog sa sahig. Tinatakpan ang mga bakas ng kanilang sakit. Ang pagpapatawad ay hindi isang simpleng piraso ng papel, Elias. Ang malumanay na wika ni Diana, ang kanyang boses ay puno ng lalim at katatagan. At ang kalayaan ay hindi nakukuha sa pag-iwan sa mga taong kailangan mo. Ang pagpunit ko sa mga papel na ito ay hindi nangangahulugang nakalimutan ko na ang lahat. Ngunit nangangahulugan ito na handa na akong simulan ang pagsulat ng bagong kwento sa ibabaw ng mga punit-punit nating pahina. Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Elias ay tuluyan ng bumuhos. Ang lahat ng kanyang pride, ang lahat ng kanyang pagkalalaki ay tuluyan ng gumuho sa harap ng kadakilaan ng babaeng nasa kanyang harapan. Dahan-dahan siyang napaluhod sa paanan ni Diana. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa sahig ng walang pag-aalinlangan. Isinubsob niya ang kanyang muka sa hita ng kanyang asawa. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding paghagulgol. Sorry, Diana. I'm so sorry. I don't deserve you. Ang paulit-ulit na pagsamo ni Elias sa gitna ng kanyang pag-iyak. Dahan-dahang iniyuko ni Diana ang kanyang katawan at hinawakan ang mukha ni Elias. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa buhok ng asawa. Isang haplos na tila naglalayong hihilumi ng bawat sugat na kanilang pinagdaanan. Walang mali siya, walang pagnanasa, kundi isang dalisay na pakiramdam ng pagtanggap at pag-unawa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait ng nakaraan ay tila dahan-dahang nalulusaw sa init ng kanilang muling pagtatagpo. Shh! Tahan na, Elias. Nandito na kami. Bulong ni Diana habang dahan-dahan ding tumulo ang kanyang mga luha na humalo sa luha ni Elias. Biglang naramdaman nila ang isang maliit na katawan na yumakap sa kanilang dalawa. Si Maya iyon na nakangiti nang may mga matang puno ng kagalakan. Mama! Papa! Huwag na po kayong iyak. Dito lang po tayo sa bahay, di ba? Inakap ni Elias ang kanyang mag-ina ng buong higpit. Tila ayaw na niya itong pakawalan kailanman. Ang mansyon na dati ay tila isang malawak na disyerto ay muling napuno ng init ng isang pamilyang handang bumangon mula sa abo. Ang bawat hikbi at bawat paghinga nila ay naging isang maayos na ritmo ng paghihilom.
Sa labas, ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng isang kulay kahel at lilang langit na nagbabadya ng isang payapang gabi. Ang bagyo ay lumipas na at sa gitna ng katahimikan ng kanilang tahanan, ang pamilya de la Vega ay nagsimulang maglakad sa landas ng muling pagbubuo. Isang landas na hindi madali, ngunit puno ng pag-asa at tunay na pag-ibig. Lumipas ang 2 taon na tila isang mabilis na agos ng tubig sa ilog. Ngunit sa pagkakataong ito, ang agos ay hindi na nananalasa, kundi dahan-dahang naglilinis sa mga latak ng nakaraan. Sa loob ng madilim at malamig na selda ng kulungan, ang mga araw ni Rica ay naging isang mahabang bilanggo ng kanyang sariling obsesyon. Ang tunog ng mabigat na susi na tumatama sa mga rehas na bakal tuwing oras ng pagkain, ang tanging musikang natitira sa kanya. Wala na ang kanyang mga mamahaling hiyas, wala na ang kanyang mapanguyam na ngiti. Ang tanging aninong kasama niya sa gabi ay ang multo ng kanyang mga maling desisyon. Samantala, si Doña Carmen ay nananatili sa isang tahimik na nursing home sa labas ng syudad. Ang kanyang tinitingalang dangal ay naglaho ng mamatay ang kanyang yaman at ngayon, ang tanging nagbibigay ng pansin sa kanya ay ang mga nurse na hindi man lamang kilala ang kanyang apelyido. Ang katahimikan sa kanyang paligid ay ang kanyang naging parusa sa bawat salitang nakakasakit na kanyang binitawan noon. Ngunit sa isang maliit na bahay na napalilibutan ng mga luntiang puno at mga namumukadkad na bulaklak, iba ang himig ng buhay. Wala na ang marangyang mansyon ng mga De la Vega, ngunit ang bawat sulok ng bagong tahanan ni Diana at Elias ay puno ng tunay na init. Ang tunog ng tawa ni Maya na naglalaro sa hardin ay mas mahalaga pa sa anumang kislap ng diamante. Sa loob ng kusina, hindi na si Diana ang nag-iisang kumakayod. Si Elias, na ngayon ay masaya na sa pagpapatakbo ng isang maliit na consultancy firm, ang madalas na makikitang naghahanda ng almusal. Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat. Tila bawat baso na inilalapag niya sa lamesa ay isang bahagi ng kanilang buhay na ayaw na niyang hayaang mabasag muli. Papa, ang galing niyo na pong magtirintas ng buhok. Mas magaling pa po kayo kay Mama. Ang masayang wika ni Maya habang nakaharap sa salamin. Natawa si Elias, isang tawa na nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang hinaplos ang ulo ng kanyang anak bago lumingon kay Diana, nakakapasok lang sa silid. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa sandaling iyon, walang kailangang sabihin. Ang bawat tingin ay puno ng pasasalamat, ng pagkilala sa bawat luhang tumulo at ng pagtanggap sa bawat pilat na naiwan. Ang pagpapatawad ay hindi isang kaganapan na natapos sa isang gabi, kundi isang araw-araw na pagpili na unahin ang pag-ibig kaysa sa pait. Dahan-dahang lumapit si Elias kay Diana sa balkonahe habang ang araw ay nagsisimulang lumubog sa abot tanaw. Ang langit ay napinturahan ng kulay kahel at ginto, tila isang pangako ng panibagong bukas. Inilagay ni Elias ang kanyang bisig sa balikat ng asawa at isinandal naman ni Diana ang kanyang ulo sa balikat nito. Naramdaman nila ang banayad na hangin na humahaplos sa kanilang mga mukha. Isang hanging may dalang amoy ng basang lupa at mga sariwang bulaklak. Salamat, Diana. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, kahit noong ako na mismo ang sumuko sa sarili ko. Bulong ni Elias, ang boses ay puno ng katapatan. Hinawakan ni Diana ang kamay ni Elias. Ang kanilang mga daliri ay nagkabit-kabit ng mahigpit. Ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng tamang tao, Elias. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang tahanan mula sa mga durog na piraso. Ang mga pilat natin ang nagpapaalala sa atin na tayo ay nakaligtas at mas matatag na tayo ngayon. Nahanap na nila ang tunay na kapayapaan, isang kapayapaang hindi nakasalalay sa dami ng pera o taas ng posisyon, kundi sa katahimikan ng budhi at sa init ng yakap ng pamilya.
Napagtanto ni Diana na ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang para sa paghihiganti, kundi para sa muling pagtuklas sa kanyang sariling lakas. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, kundi ang pinakamataas na anyo ng kapangyarihan na kayang taglayin ng isang tao. Sa dulo ng lahat, ang kanilang kwento ay hindi na tungkol sa pagtataksil, kundi tungkol sa dakilang sining ng muling pagsisimula. Ang bawat hininga nila ngayon ay tila isang bagong pahina, malinis, maputi, at handang punuin ng mga alaala ng tunay at wagas na pagmamahal.